Now, before ko mag-start igsuon, mag-start ko sa pagpangutana. How is your life? Kumusta na ka igsuon? Hingnay mga abay, kumusta? Kumusta ang imong journey? Right? Kumusta ang status sa imong heart? I-check imong heart, kumusta na kani akong heart karon, asa na kani nag-focus? Asa na kay direction ani? And kumusta ang imuhang relationship sa Ginoo? Amen? Kumusta ang imong relationship sa Ginoo? Then imuhang i-check imong heart, naa pa ba kay time diha sa Ginoo nga naa kay devotional time, naa pa ba kay time sa imuhang intimate prayer? Naa pa ba kay time to learn more about the Lord, or busy na kay ka diha sa imong daily nga activities? So check your heart. Kumusta ha siya? Kumusta ha imong relationship? Because ang pangutana igsoon, sometimes ang life gid sa kalibutan daghang klase-klase nga ma-encounter nato. That is why ikaw ba karon ay happy? Happy ba ka? Malipayon ba ka? Or ang status ba sa imong heart sad? Magulanon ba ka? Or stress kay kastanan? Or carry lang nimo ang life, okay lang? Di ba? Ang pangutana igsoon is, miabot ba sa imong experience? Miabot ba sa imong experience na okay kayo ang imong kahimtang, okay ang imong income, okay ang imong business, stable ang imong kita, wala kay problema, imong pamilya, okay kayo, imong mga anak malipayon. Then mapalit nimo imong gusto, kung gusto ka mo bakasyon, mabuhat nimo at paragyog ka ng walay problema. Baga ang imong life is smooth kayo, walay problema. Then out of nowhere, miabot lang og kalit ang bagyo sa imong kinabuhi. Miabot ang crisis sa inyong pamilya, miabot ang financial crisis nga kaniadto nga imong kinabuhi, imong life kaniadto nga okay kayo, karon naglisod na ka, karon na kay mga naanak kay situation like health crisis, health problem, kaniadto okay imong life, karon limited na ka. Kaniadto okay ang relationship nimo sa imong pamilya, karon something na ay problema, nag-growing gamay, na ay mga disappointment, na ay mga misunderstanding. Miabot ba na sa imong igsoon? Mikalit lang nga wala nimo damha ang problema sa imong kinabuhi. Kung makaingon ka, na Lord, asa naman ka, Lord? O diha mag-start ang imong discouragement and frustration. Ako mga tanay igsoon, naakabaani nga sitwasyon karon. Nabakaani nga sitwasyon karon nga no na kay carry nga kabugaton, carry nga something burden bugat kay sa imo. Nga ang imong life is puno kay sa problema, puno kayo sa kining distraction sa life, burag grabing storms, grabing nga bagyo nga maabot ka nimo. Mingon ka, unsa naman ni Lord? Oy, asa man ko nakasala? Nganong inani man? Og dili na siya layo igsuon sa tuwa because ato ang situation karon always kayo ta busy, daghan mga butang na mao'y makadistract sa ato. That is why today we entitle our message, When Storms Rock Your Boat. I remember sa ka-story igsoon, adunay duha ka fishermen, and sa ilang pagpangisda, naabtan sila og bagyo, naabtan sila og unos. So tuod kay naabtan sila og unos na napadpad sila sa island nga wala gid sila kabaloon sa nila klaseng island. Then pagabot nila didto, na sila nakita nga isa ka tawo, naka-uniform, 5-star general. Dahil lang gipangutan na, bay, unsa ni nga lugar, bay, wa may nawala magud mi. Eh siyempre, general gusto magpa respect. So wala mo kailas ako, kinsa ko. Si ingon siya, grabe kita ito kawala, ultimong tawa, kailas yung kagalingon. In other words, Igsoon, sometimes in life, sa kinabuhi Igsoon, adunay mga pagsulay. Usa sa mga
baga gitawag na to nga most misunderstood in the Christian journey was we think that if God is with us, dili na ta magka-problema. Right? Sometimes na mga pastors like, naka ni Kristo, wala na kay problema. Kung paano mong Ginoo, everything is okay. Di ba? Na mga nana. The most misunderstood gid mga igsunan kanang mingunta nga wala na tay problema pag uban nato ang Kristo. But the Bible and our own lives, may experience nato na tells us a different story. But tingala ta, kung tinuod man nga walay problema, ngano nagka-problema im noon ko? Nganong gabi na minilom, miabot man noon ang bagyo sa kong kinabuhi. Miabot na noon, dili na noon ko kasabot unsa man eh. Dili na ko masabtan ang akong situation karon. Makaingon ta, Lord, kabalo ba ka sa akong situation? Asa man ka Ginoo? Di ba? Sometimes sumingon ta, mura walay pakialam ang Ginoo sa ako eh. Naunsa naman eh. Asa naman ang akong, naunsa na akong situation karon? Even mga igsoon sa mga gitawag na ito, the great men in the Bible. Did you know that Joseph, when he was 17 years old, I think according to scholar, he is 17 years old at the time, nga gipakita sa Ginoo, baga gi-reveal sa Ginoo ang iyahang life. Giingon sa Ginoo nga imong mga igsoon, ang imong parents mubaw sa imo. Diba? Ako sa iyang dream nakita niya. But did you know after sa iyang dream, after niya nakita, nga kabalo siya nga naay fever ang Ginoo sa iya, but kabalo ka after adto mga 2 days o 3 days, gapat yun sa iyang mga igsoon. Gihagbong siya dito sa kanang tabay, hantod gibaligya sa dito sa Egypt. Imagine nimo kanabitang mingon ka nga okay kayo kay naay Ginoo sa kong kinabuhi, but gipakita sa Ginoo pero ngano nagkainani na may noon ko. But of course ang Ginoo adunay plano nga dili na to masabtan, right? Dili na to mahibal ang ngano gibuhat man ni sa Ginoo sa tuwa. Ano sa pagka-example si Joseph si Elijah, di ba? Si Elijah, when you remember Elijah, mag-ampo siya, when we pray, walay ulan, wala mag-ulan. Nag-pray siya nga mag-ulan, nag-ulan. Pero, na-depress siya. Pagkahibalo niya nga patyon siya ni Jezebel. Mula midagan siya sa bukid. Mitago siya. Umingon siya, mahipay, mamatay na lang ko. Di ba? Ang problema, miabot kaniya. That even ang favor sa Ginoo na saya. O even usab si David. Si King David, naka-experience siya po sa depression. Naka-experience siya po sa loneliness. But, si Samuel, giingnan siya ni Samuel, ikaw ang mahimong next king sa Israel. Kabalo si David, mahimong siyang hari. But ang resulta sa iyang situation sa life, before siya nahimong king, nagtago-tago siya, kagapat yun siya ni King Saul. There are things na mapasol ta sa itong mind, Lord. If God, mo ni imong gihatag sa ako, God, why man mo agi ko ang mga kalisura? Nga naman, Lord, di ba nayon ko sa ako, Lord, mo ni mong promise sa ako. Pero nga naman, God, nga naman mo agi magkuani. O kining istorya iksoon, makuhaan na itong pagtulunan sa giingon ni Jesus Christ sa story sa Mark 4:35 to 41. But before we go, next on, ingon si Joseph B. Merklin, living the gospel does not mean the storms of life will pass us by. But we will be better prepared to face them with serenity and peace. Search diligently, pray always, and be believing the Lord admonishes, and all things shall work together for your good if we walk uprightly. Amen? That is why, friend, being in Christ, being a believers, it not mean nga dili na ta moagi og storm sa kinabuhi. But kini, gingon pa, is preparation ni. Dapat ta i-pray, dapat natin pa ngayon, unsa man ni ang meaning ani Lord. Why should I pass this way? Ano man Ginoo? Usa ingon pa nako sa Mark 4:35 to 41,
give us the big picture that even we have Jesus, the storms of life are real. But before that, Ikson, before na ko nabasahon, just a little explanation lang sa context ani nga story. So Mark 4, makita nato din ha, before sila misakay, before sila misaka sa iyahang boat, at the whole day sila nag-message ang Ginoo, whole day siya nag-share sa gospel, daghan kay mga milagro gibuhat sa Ginoo. Kining iyang mga disciples, nakita nila tanan, nakita nila ang kamaayo sa Ginoo, nakita nila ang mga milagro, nakita nila nga ang patay gibanhaw sa Ginoo, nakita nila ang leprosy giayo sa Ginoo, nakita nila ang mga ang gipang cast out ang mga evil spirit, mga demon spirit, nakita nila tanan. In other words, kining mga disciples, nasaksihan nila ang gibuhat sa Ginoo. Then after nila, giabot na kagabi, gikapoy siguro sa atong Ginoo, gusto siya magpahulay. Ug mo ni ang sa Mark 4:35 to 41. Sa Mark 35, sa 4, sa 35 to 37, ingon din ni, as evening came, Jesus said to his disciples, let us cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowd behind, although other boats followed. But soon a first storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Okay? So nakita nato yung si Jesus Christ adto sa pikas adto sa other side the lake. So malinawon, okay kaayo, nagsakay sila, peaceful kayo lang pag-travel, maayo kayo sanan. But sa kalit lang pag-abot sa 37, kalit lang adunay kusog kayo nga hangin, kusog kayo nga bagyo. And other scholars said ingon sila hurricane. Dili lang siya ordinary nga hangin, hurricane ang mahitabo. That is why miabot ang kusog kayo nga bagyo, ang balod misulod na sa ilang sakayan. O kinig so nagpakita nato that being with Jesus doesn't mean we will have no storms. But it means we don't face them alone. Amen? Na may storm mo abot igsoon, pero nagpasabot, wala kayo nagpasabot nga at kita lang alone o tubang, kundi kauban nato ang Ginoo. Bingon din ni, but soon a first storm came up. High waves were breaking into the boat and it began to fill with waters. So ang storm, ang balod, dako kastanan, misulod ito, ang na-experience nila, ang disciples. Remember, kini mga most disciples sa Ginoo is mga fishermen. Kay balo sila unsay dagan, pagtanaw nila sa panahon, kay balo sila nga naibagyo. But this time, wala sila ka-prepare, wala nila ma-identify nga mikalit lang. Sometimes in life, igsoon, inanausap ang atong kinabuhi. Muabot lang og kalit ang bagyo sa ato nga dili ta prepared. Right? Muabot lang ang bagyo nga wala ta ka nakapangandam. Just like the fishermen, the disciples. Miabot ang bagyo nga wala sila kapangandam. Mostly pag ikaw mangingisda ka, wala ka experience nga ng isda. But according sa ako nangadunggan o nailhan, kanang mga mangingisda o mga fishermen, kahit balo na sila, layo pa lang ang kanang kuan, unos, hebalaan na pila ka oras, maabot na din. So that is why, ilaha manghipos na sila, mauli na. But this time, kalit lang, without any warning. Diba sometimes in life, naay mga problema nato nga without any warning, moabot lang og kalit. O kini nga problema igsoon, kining illustrate ani nga storm, dili lang ni abot gihilantan ta, nga gihilantan ko kalit, dili ni nani. Dili lang ni abot kanang wala ka naka-afford sa imong gusto. Nagmahay-mahay na rin ka kay wa ka gitagaan. Nagka-problema na dayon ka. Dili ni abot about sa kanang imuhang gibiyaan kag uyab o nagbulag mo sa uyab. Kini nga storm is wala baga dili ni masulbad, dili ni makaya.
Sa gingon pa nako, even ang mga mangingisda, ang fishermen, mga disciples, dili nila makaya unsaon ni. Bisag unsaon nila analyze, bisag unsaon nila pamaagi, unsaon man nato ni. In other words, misurrender na sila. Ingon usab ison, sometimes sa kinabuhi, wala na to gina-expect na moabot na. Nabisan unsaon nato analyze. So kung saan nato pamagi, asa man gid ako ni, unsaon ko man iugsod, unsaon ko man amang ko ani galisod man, di na magid makaya. And then to the point nga ma-discourage ka. And to the point maingon ka, sa man di naman wala naman ni makadimao. Kay dili na nimo makaya glodjut, di ba? Nay mga problem nga di na makaya glodjut. Up to the point na maingon ka, mabuang na gyud ko ani. Especially kin financial trouble. Nakita nun ako ni sa kaning Facebook man, lingaw po kong tanaw. Pero sometimes, ingon siya nga, mailan kung hapit na mabuang, mangutang para ibayad sa utang. Di ba? Sometimes, di nakakasabot unsaon, labi na kumuagi kag difficulty sa kinabuhi. Financial problem, asa ka mo kuha ani, bayad sa tuition, bayad sa hospital, bayad sa mga bills nimo sa balay, bayad nimo sa tanan nimong mga needs. Miabot na si Jonah, miabot na si Judith, saon na lang na nimo. Sometimes di ka kasabot, asa ka makuha ni ana. Naapay nagproblema ka, naapay nagsakit sa inyong panimalay. Sometimes problem igsoon ang kining gitawag na broken relationships. Sometimes dili na maayo ang relasyon nimo sa imong wife, dili na maayo ang relasyon nimo sa imong husband, dili na maayo ang relasyon nimo sa imong mga anak, dili na maayo ang relasyon nimo sa imong mga relatives. Wa ka kasabot unsaon ako ni. Mikalit lang sa miabot kanimo. Sometimes igsuon sickness. Kay balok ka pag abot nimo, pagpa-check up nimo moingon ang doktor, ma'am, kung na lang ka ma'am kanang 6 months na lang taman imong life. Kalit kang kagkahugno. Ha? Nakoy good news sa iyong ma'am, o nakoy bad news. Actually, ma'am, ang good news, ani ma'am, is 6 months na lang imong life. Yan sa may bad news. Dugay ron ta na ko ni, ay istorya sa mo, karon pa na ko ni humduman. Imbis maka-prepare pa ta sa maayo. Diba? Sometimes igsuon, inana ang life, mukalit lang. Then makaingon kang, hano man ni Lord? Unsa may akong buhaton ani, gasimba mo ta ko, asa man ko nakasala? Unsa may akong sala Ginoo? Di ba? Lord, ngano man God, ngano ginani man imong ngano man akong sitwasyon, Lord? Nag-serve man ta ko sa imo. Nagsimba man ko, pero nganong miabot mo sa ako, Lord? Then the same question usab sa mga disciples. Namingon sila, don't you care? Diba sometimes tungod sa itong frustration, tungod sa itong discouragement, maingon ta, what ka nag-care sa ako, Lord? Diba, dili na to na sometimes makaingon ta, Lord, waka kita sa akong sitwasyon? Waka kita sa akong kahintang na ko, Ginoo? Wala ka nag-care? In verse 38, it says, ingon ang mga disciples, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head in the cushion. Then disciples wake him up, shouting, Teacher, don't you care that we are going to drown? Sometimes man ato mga nahuna, wag ka nag-care, Lord? Wag ka nag-care sa ako? Diba, parehas na gunahuna ang mga disciples sa ilang kahadlok, mao ilang wag ka nag-care sa ako, Lord. Sa atong kahimtang karon kung aduna tagi ato ba nga problema, Lord, wag ka nag-care sa ako, Lord. In other words, igsoon, ang mga disciple, nalimtan nila ang mga milagro na gibuhat sa Ginoo. Nalimtan nila nga nakakita sila, saksi sila nga katong anak sa widow, gibanhaw sa Ginoo. Nalimtan nila nga katong leprosy nga man, ay leprosy giayo sa Ginoo. Nalimtan nila nga katong servant sa isa ka soldier nga giayo sa Ginoo, nga giingnan lang niya ang imong faith mo'y nakamaayo. Nalimtan na nila tanan tungod sa ilang sitwasyon. Ingon usab ka nato igsuon. Malimtan nato
kung aduna tayo situation, kung nakafocus ka sa problema. Malimtan nimo nga once upon a time in your life na ay milagro na hitabo sa imo. Amen? Malimtan nimo na tungod kay nakafocus ka sa problema. The same usab sa mga apostles, sa mga disciples, nalimtan nila nga kauban nila ang miracle worker. That is why, friend, mga igsoon, sometimes tungod sa ato ang kahadlok, tungod sa atong frustration, malimtan nato, nagkauban nato ang milagroso nga Dios nga kanunay, nga wala nagkulang ka nato. Sometimes malimtan nato ang mga butang nga iyang gihatag ka nato kaniadto. Sometimes nga naka-overcome, ba makalimutan nga naay mga situation kaniadto na overcome nato. But because we're too much focused on the problem, not in God, that is why mawala to, ma-erase to, then mapulihan to sa frustration and disappointment. You know what? So, unsay angay na tong buhaton. Just like ni King David. You know sa story ni King David, may natubang siya ni Goliath. Unsay ang gibuhat? Pagkatubang niya ni Goliath, usay ang hinumduman. He remembered God delivered him against the lion and the bear. Tingin siya, the Lord who rescued me from the paw of the lion and the paw of the bear will rescue me from the hand of this Palestine. That is why, friend, if you are facing now your difficulties, your challenges, remember the things na gitabangan ka sa Ginoo. Because the same God ang nag-help nimo kaniadto, ug the same God ang mutabang sa imuha karon. That's why dili kami ngon gikalimtan ako sa Ginoo, wala na gid ang Ginoo. Now, part na nga natay kahadlok, but remember the time nga gi-rescue ka sa imong kinabuhi kaniadto. Sa time nga grabe ka miserable sa imong kinabuhi kaniadto. Sa time nga halos na lang ka mabuang wa ka sabot sa imong kinabuhi. But now God rescued you. Ang time ka magatubang kag problema karon, do not forget the time na gitabangan ka sa Ginoo. Just like David, he remembered God delivered him. That is why pagkatubang niya sa Goliath, this is a big opportunity nga makita sa mga tao that my God is real God. Amen? Muna igsoon nga na I do believe nga kitang tanan as a Christian, di ko mo to nga ikaw Kristohanon ka, wala kay milagro na experience. Di ko mo to nga ikaw Christian ka, walay miracle na hitabo sa imuha o milagro nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Because every one of us, especially when we say that we are a Christian, ang favor sa Ginoo na sa ato. There are things nga dili nimo maybe you are not maybe sensitive about, but the things nga naagi yung mga milagro maabot sa imo. And I remember soon sa ako ang situation kaniadto. Daghan naman mga milagro miabot sa Ginoo sa ako, pero naay mga butang nga dili nimo malimtan. Kini mga butang nga mao'y maghatag sa imo og encouragement. Kini mga butang nga mao'y maghatag kanimo og fire to continue kung aduna kay problema, kung aduna kay sitwasyon. I remember sa time igsoon nga daghan kayo kung tung litaw pa ko, naka-experience na ko og wa pa ko namin ka-experience na ko og milagro sa Ginoo. Then pagaminyo na ko naka-experience jam og milagro sa Ginoo. I remember the time balik na akong testimony, but mao ni ako ang nasa kong kasing-kasing which is mao'y maghatag ka na ako og strength. I remember sa time when silang akong mga anak gagmay pa, dayon ang amo ang ceiling fan is kanang sa unitap nga plastic, gatuyok mo na siya 24 hours. Then kami duha ni Malo narbaho naman mi adto. Then among kwarto sa gamay man kayo, so dito rami magtapok. Ako, si Malo, dayon si Nana o si Maxim. So, mura na mong electric fan, kanang isa ra kabuk ng gatuyok. So, manarbaho na may morning, manarbaho na may munaog na may sa ubos kay na may kaduha to sa patag man to. Pag naog na mo, misagit ng kalit si Maxim, init kayo. So, pagsaka na ko, kulban ko, pagsaka na ko, ang kanang kalayo nga plastic na lanay,
nabutang sa tunga. Nga kaabay ra bagina si Maxim ug si Dayan. Kasi mga bata pag-aabay na at that time sila nagbuwag, si Maxim Derskilid, si Nana dinhi ug ang katong kalayo nga nag-ana sa tunga. Nasunog ang among pom, higdaanan. Lusoy ko, Lord, salamat. Kay kung bisan ang isa sila to mahulugan siguro sa tiyan o any part sa ilahang body, I don't know kung sa'yo mahitabo. O daghan na kay milagro igsoon nga na-experience na ako. That is why sa time nga aduna kay challenges, sa time nga maka-experience ko problema, kaingon ko, Lord, ikaw man ang Ginoong nag-rescue sa ako. Ikaw ang Ginoong naghatag sa ako kinabuhi. Imo kong gi-rescue sa panahon nga nagkagrabe ang akong problema. So I believe, God, ikaw gihapon ang mo rescue sa akong problema karon. You know what? Being a pastor, dili sayo ng kinabuhi igsoon, kapoy, sa tinuod lang. Kanang nakagusto nga buhaton, di nimo mabuhat, kay gahuna-una ka sa trabaho. Gusto ka magbakasyon, di ka kabakasyon kay naay mga atimanon. But because sa strength nga gihatag sa Ginoo, ang imong kalipay dili na ang mga butang, kundi kalipay na nimo nga makita nimo ang mga tao mo grow. Kaila diha sa Ginoo. Makita nimo nga sila excited sila maminaw sa word, makita nimo nga sila adunay eagerness to learn more about the Lord. Umaon na ang kalipay nga masatisfied ang mga pastor. My second point igsoon is our Lord is a promise keeper. He is in control. Our Lord is a promise keeper. He is in control. Sometimes, manamingon ko, sometimes malimtan nato unsab gid ang kamaayo sa Ginoo. But we need to remind ourselves that our Lord is a promise keeper. And 39, ingon din eh, when Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" You know what? Why Jesus said to his disciple, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Why? Nganong nag-ingon man si Jesus sa ila? In fact, nakita nila ang mga milagro sa Ginoo kaniadto. But the point igsoon, gi-ignore nila ang word sa Ginoo dinhi sa balik ta sa Mark 4:35. As the evening came, Jesus said to his disciple, "Let's cross to the other side of the lake." Ingon, di ba? Jesus said to his disciple, "Let's cross the other side of the lake." Wala siya maingon nga malunod ta pag-abot sa tunga-tunga. Kung dili maingon siya, "Let cross." Mulabang ta, muadto ta sa pikas side of the lake. Nalimtan sa mga disciple igsoon na ang word, ang pulong ni Kristo is truth. Dili siya pwede nga laban bawi. Ang word sa Ginoo dili pwede nga ay nasayop ko. Nalimtan nila ang word sa Ginoo. Once mingon si Jesus, giayo ka, ayo jud ka. Once mingon ang Ginoo, ang promise sa Ginoo iya ginang buhaton. Nalimtan nila sa time nga nakita nila ang trabaho sa Ginoo, nalimtan nila tanan ang detalye nga gibuhat sa Ginoo, nga which is walay isa kalbakak o isang nasipyat ang Ginoo. That's why ingon si Jesus ani. That's why ingon ang Ginoo. That's why ingon siya nga. Asa, balik sa na. Di ba, munang giingon siya nga, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" Di ba, kung lang namin nga nag-diba, nag-ingon ko sa inyo, maadto ta. Nga nung nahadlok man mo, di pa mo mutuo sa ako, wala pa mo'y nakita.
This question is so unsama sa na makapangutan na tas taong kagalingon. If there's something, a storm sa itong kinabuhi, if God promise you, nga tagaan ka niya, o promise ka niya, nga mauning buhaton, mauning para sa imo ha, why should you afraid? Why should you give up? Mga give up man ta? Amen? There are things na buhaton sa Ginoo igsoon sa tuwa, nga i-test niya, nga mituo bagid kahata sa iya, nakasabot bagid kahata sa iya, the same sa mga situation sa mga disciples. Right? Because the truth is, ang promise sa Ginoo dili gid na niya bakakan. Gamiton nato ang mga promises sa Ginoo kay mauni ang makahatag kanato kusog kung aduna tay mga kahimtang o mga sitwasyon nga mahadlok ta. Because ang promise sa Ginoo igsoon dili na siya mo kuan, dili niya tuison. Sometimes pag problema taon sa man, grabe ang atong worry sa situation karon. Gabahan na kay ang flood control gikuha na. Nagbaha na, grabe na kayong corruption. Gusto na kunsa naman yung kalibutan karon. Din mahadlok ka, even yourself, maepektuhan na ka. Even ang imong pamilya, sa tanan sitwasyon na kay gusto, Lord, muna akong pag-ampo Ginoo, apan wala paghihatag sa Ginoo. Then nag-worry ka. So, ingon sa Ginoo. In Matthew 6:34, ingon siya, do not worry about tomorrow. Tomorrow will have its own worries. The trouble we have in a day are enough for one day. Right? Sometimes we are too much trouble. We are too much worry about tomorrow. That is why malimtan nato ang karon. Malimtan nato nga, maumada, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Di na kanin mo ma-rejoice, di na ka malipay kay you are too much worry about tomorrow. We are too much worry about unsay mahitabo ugma. Karon hinuon, wa na nimo na enjoy. Then pagkaugma, nag-worry na sad ka, the same situation, the same scenario. But today, wala nimo na enjoy. Amen? That is why ang promise sa Ginoo, pag ingon niya, do not worry about tomorrow. Ang buti pasabot sa Ginoo, ayaw i-ruin ang imong life. Ayaw ibutang imong kinabuhi nga mura ka agway kalipay. Do not worry. Because God is real. Amen? Open yung promise sa Ginoo sa John 14:18. Ingon siya, I will not leave you without help, as children without parents. I will come to you. That's a promise of God. If we are sons and daughters of God, gunitin na nga promise. Unsa man imong agian karon di ka pasagdaan sa Ginoo like orphans. We are His children. Amen. And also, promise po niya, ng Isaiah 41:13, for I hold you by your right hands. I, the Lord your God, and I say to you, don't be afraid, I am here to help you. I am here to help you. Remind yourself, kung ano na kay problema, God will help us. Dili man siya motivational nga, ibutang Ginoo, tinuod magid na. It's the favor of God na sa ato. Because this words igsoon, kini nga message, pag dili ka Christian, dili ni para sa imo. Pag Christian ka, Kristohanon ka, we believe that your Lord and Savior is our Lord Jesus Christ, para ni sa ato nga message. Dili ni siya applicable sa dili Kristohanon. Amen? Lastly, igsoon, as I end, ang mga pagsulay usab, God allows trials to deepen our knowledge of Him. That is why kailangan po mo agig so para mulahon po ang atong pagkaila diha kaniya. Kay kung taphaw ra po ta, morning nahitabo sa mga disciples. Sometimes nakita nilang kamaayo sa Ginoo, but taphaw paghapon ang ilang belief. God allowed the storm so that the disciple could see Jesus in a deeper way.
Because before this moment igsoon, nakita nila nga ang mga milagros sa Ginoo. Nakita nilang kamaayo sa Ginoo, pero sila naapay mga doubt. That is why kailangan ma-experience nila ang personally ang mga pagsulay. So that their eyes will be open to a greater revelation. That Jesus is not just a teacher. Di ba remember? Teacher lang gingon. He's not just a teacher. He is Lord over all. He addressed Jesus Christ a teacher. Teacher, Rabbi. Pero ang gusto sa Ginoo nga, dili lang teacher ang panglantaw sa ako. I am the Lord over all. I am God. The same way, son, God doesn't allow trials to destroy us. As something new about His love, His power, and His faithfulness. That's the purpose of our trials. Once makasurvive ta igsoon, makita nato ang mga pagsulay, makita nato, ma-appreciate nato ang iyang gugma, ma-appreciate nato ang gahom, ma-appreciate ang life igsoon pag dili ka kasulay o pagsulay. Believe you me. Di ka ka-experience, anak. Dili na mo ma-experience. Ngano? Because pag naa ka gisaligan, wa man kay problema. Pag mahurot na tanan nimong gisaligan, di ba aya ka mo tuo sa Ginoo. Di nimo ma-experience. That is why ang pangutanan nako before I end. My question igsoon is, wala na ko. My question is, who is Jesus? Okay? Who is Jesus to you? Kinsa si Kristo sa imo igsoon? Kung tanay mong kagalingon, who is Jesus to you? Siya ba ang ako ang Lord? Siya ba ang ako ang Savior? Siya ba ang ako ang provider? Siya ba ang akong God? Siya ba ang mo save sa akong situation karon? If Jesus is your God, He is your Master. He is your Lord. O dili, imposible para kaniya. For us, for men, di ba? Sa Bible, for men, it is impossible. But for God, nothing is impossible. Kung unsa man imong situation karon igsoon, kung nagatubang mag-storm, nagatubang mag-problema nga feeling nimo, di na nimo makaya. Fix your eyes on Jesus. Because He is our Lord and Savior. Friend, as I end, ingon siya, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. It's a promise of God. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Kung kapoy kay igsoon, stress kay kastanan, hago kay mong una-una, come to Jesus. He's promised us, He will give us rest. Amen? Let us pray. Lord,